Sa likod ng makikipot at magulong eskinita ng Tondo, kung saan ang mga bubong ay yero at mga dingding ay pinagtagpi-tagping plywood at trapal, naroon ang isang munting barong-barong na tirahan ni Gencio at ng kanyang inang si Aling Sabel. Madilim sa loob pero maayos at malinis. Tanda ng paggalang sa dignidad ng isang mahirap na buhay. 6 na taong gulang pa lamang si Dencio nang una siyang nagbenta ng gulay sa palengke. Wala pa siyang sapatos noon. Tanging tsinelas na putpod sa harapan at plastik na bayong na halos kasinlaki niya ang kanyang dala. Araw-araw siyang naglalakad mula Tondo hanggang Divisoria. Isinisigaw ang bagong ani, sili, kamatis, sibuyas. Dencio, anak, dito na ang sukli. Itago mo sa lata ha, para pangbili ng gamot ko bukas. Uubo-ubong bili ng kanyang ina habang nasa papag na kawayan. Nakatalukbong ng kumot kahit tirik ang araw. Nay, pag lumaki ako, bibili tayo ng sariling bahay. Hindi na po kayo uubo sa alikabok. Sagot ni Dencio, habang ipinupunas ang kanyang pawisang noo, gamit ang laylayan ng kanyang lumang kamiseta. Bata pa lamang siya ay mulat na si Dencio sa kahirapan. Hindi dahil ito'y pinili, kundi dahil ito'y iniwan sa kanilang mag-ina ng isang lalaking nagngangalang Andres. Ang ama niyang umalis papuntang Amerika at hindi na kailanman bumalik. Una, sulat lang ang natanggap nila. Pagkatapos, remittance. Hanggang sa isa na lang itong alaala sa luma nilang aparador. Isang hapon, habang abala si Dencio sa pamimili ng mga gulay sa bangketa, biglang dumating ang mga tanod. Hoy! Bawal yan dyan! Huli ka! Sabay hawak sa balikat niya ng isa. Nanginginig siya sa takot, pero wala siyang ibang ginawa kundi ang magtago sa ilalim ng mesa ng tindera. Bata pa yan, anak ni Aling Sabel, yung may sagit. Huwag niyo naman pong dalhin. Sigaw ng isa sa mga tinderang kaibigan ng kanyang ina. Pinakawalan din siya kalaunan. Pero ang kahihiyang iyon ay nanatili sa kanyang alaala. Isang bakas ng kabataang laging nasa pagitan ng batas at buhay. Sa edad na 10, natutunan na ni Dencio ang magbilang at magtala ng utang ng mga suki ng karinderya. Doon din niya unang narinig ang salitang resibo at balanse. Luma ang kanyang notebook at gamit lang niya'y lapis na putol, pero tila may likas siyang talino sa numero. Ang bata mong yan ang galing magkwenta, mas mabilis pa sa calculator. Komento ng isa sa mga mamimili. Yan si Dencio, manang-mana sa tatay niya. Magaling din yun sa math bago siya mawala. Bulong ni Aling Sabel, may halong pait sa bawat salitang binitawan. Isang gabi, habang pauwi na si Dencio mula sa palengke, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada, may dalang mga aklat. Payat ito, may salamin at tila mahina na ang paningin. Tay, gusto niyo po ng tinapay? Tanong ni Dencio, habang iniaabot ang natira sa panindang baon. Salamat iho, ako nga pala si Noli. Dati akong guro sa accounting sa kolehiyo. Ngayon, wala nang nagtitiwala sa matatanda, sagot ng matanda. Simula noon, gabi-gabi na silang nagkikita. Sa ilalim ng gasera, itinuturo ni Noli kay Dencio ang basic accounting, debit, credit, balance sheet. Napapangiti si Dencio habang sinusulat sa kanyang luma at kupas na notebook. Pagdating ng panahon, ikaw ang magpapatunay na kahit batang lansangan, pwedeng maging pinuno ng numero. Ani Noli, habang tinatapik ang balikat niya. Gusto ko po yan, Tay Noli, para sa nanay ko. Para sa kinabukasan naming dalawa. Seryosong sagot ni Dencio. Tuwing Sabado, dinadala ni Noli si Dencio sa silid-aklatan ng simbahan. Doon niya unang natutunan ang konsepto ng negosyo. Hindi sapat ang sipag, kailangan din ng diskarte, wika ng matanda. Hindi siya tulad ng ibang bata sa lugar na mas interesado sa cellphone o sa agawan ng posisyon sa basketball court. Si Dencio, mas interesado sa mga ledger, kwento ng negosyo, at chismis tungkol sa kung paano umangat ang karinderyang dati nilalakad lang niya. Sa murang edad, natutunan ni Dencio ang 3 bagay. Una, ang kahirapan ay hindi sumpa kundi aral. Pangalawa, ang edukasyon ay hindi lamang natutunan sa paaralan kundi sa mga taong handang magbahagi. At pangatlo, ang respeto ay hindi nakukuha sa panlabas na anyo kundi sa kakayahang magsikap at manatiling marangal kahit tinatapakan. Dahil sa kanyang sipag at talino, napansin siya ng mga madre ng simbahan.
Bibigyan ka namin ng scholarship, Densyo. Pero kailangan mong panindigan yan, sabi ni Sister Clarita isang gabi habang nag-aabot ng sobre. Hawak-hawak ni Densyo ang sobre, lumuluha. Sister, ito na po ang simula. Pangako po, babalik ako. Hindi para humingi, kundi para tumulong. At sa gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, at sa harap ng isang nanay na palaging inuubo, tahimik na umiyak si Densyo. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Copy ends here. Ang unang hakbang patungo sa pagbabago ay hindi laging grandioso. Minsan, nagsisimula ito sa paghuhugas ng pinggan sa isang karinderya sa gilid ng E. Rodriguez. Dito unang natutunan ni Densyo ang mga alituntunin ng buhay sa labas ng kanyang komunidad. Mabilis, maingay at walang sinisino. Sa edad na 16, matapos makapagtapos ng high school sa tulong ng scholarship, hindi muna siya tumuloy sa kolehiyo. Kailangan niyang mag-ipon, lalo na't patuloy na lumalala ang kondisyon ng kanyang ina. Kaya't kahit anong trabaho, pinapasok niya. Tagalinis, tagahugas, tagaayos ng mga bangko sa simbahan tuwing linggo. Isang araw, napadpad siya sa karinderang pagmamay-ari ni Aling Sally, isang mataray ngunit maawain na negosyante. Basta't marunong kang sumunod at masipag, dito ka na. Aniya habang tinuturo ang tambak na pinggan sa lababo. Wala nang tanong-tanong pa si Densyo. Agad siyang sumabak. Pero hindi katulad ng ibang tagahugas ng pinggan, si Densyo ay may mata sa detalye. Habang naglilinis siya ng mga pinggan, napapansin niyan may pattern sa mga benta. Mas maraming customers tuwing Martes at Biyernes at mas mabilis maubos ang adobong sitaw kaysa sa menudo. Isinulat niya ito sa likod ng resibong ginamit sa pamalengke. Aling Sally, maingat niyang sambit isang gabi habang naglalampaso ng sahig. Pwede ko po bang ilagay sa notebook yung record ng daily sales? Para lang po may masandan kayo kung alin yung mabenta. Napakunot ang noo ng matanda pero natahimik rin. At bakit hindi? Tignan nga natin kung may mapapala dyan, sagot nito habang umuupo sa sulok. Nang tumagal napansin ni Aling Sally na tila mas umaayos ang daloy ng kita. Mas kaunti ang nasasayang na pagkain, mas mabilis ang reorder sa palengke. Anong ginagawa mo sa notebook na yan, ha? Tanong niya minsang nahuli si Densyo na nagkakalkula gamit ang lumang calculator ng tindahan. Minomonitor ko lang po yung food cost, saka yung kita kada linggo. Sagot ni Densyo, kung hindi niyo po mamasamain, gumawa rin po ako ng simpleng forecast kung ilang tray ng lumpia ang kailangan natin tuwing Sabado. Forecast? Aba parang weatherman ka na rin ah. Natatawang sabi ni Aling Sally. Pero in fairness, hindi na ako nagtatapon ng tira gaya dati. Sige nga, tuloy mo lang. Isang araw, may dumating na lalaking naka-long sleeves at may bit-bit na laptop. Isa siyang regular customer sa karinderya. Palaging nag-o-order ng lumpiang Shanghai at kape. Pero sa araw na iyon, tila interesado siya kay Densyo. Ate Sally, sino yung batang yan? Ang galing ng sistema niyo ngayon ah, tanong ng lalaki habang nilalapag ang bayad. Si Densyo? Batang galing Tondo yan. Basta, may kakaibang utak sa numero. Sagot ni Aling Sally habang binubunot ang sukli. Lumapit ang lalaki kay Densyo. I'm Marco, accountant sa RMG Holdings. May internship program kami, baka gusto mong sumubok. Wala pa kaming data assistant sa isang department. Hindi nakapagsalita agad si Densyo. Tiningnan niya si Aling Sally. Saka ang kanyang mga basang kamay. Ako po? Mahina niyang tanong. Oo, subukan mo lang. Kung hindi mo gusto, okay lang. Pero baka ito na ang simula ng bago mong landas. Sagot ni Marco habang inaabot ang calling card. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, inabutan niya ang kanyang ina na nakaupo sa papag, may hawak na rosaryo. Nay, mahinang tawag niya. May nag-alok po sa akin ng internship. Sa opisina po. Napangiti si Aling Sabel kahit kapansin-pansin ang pangangayayat nito. Anak, hindi ka na pang bangketa lang. Nakikita ko sa mata mo, pang opisina ka. Kaya mo yan. Sa loob ng 2 linggo, nagsimula na si Densyo sa internship. Malayo sa karinderya ang mundo ng opisina. May mga lamesa, computer at aircon. Lahat ay formal magsalita. At tila may patakaran kahit sa pag-inom ng tubig. Pero hindi siya napinag. Ginamit niya ang lahat ng natutunan kay Canoli, sa karinderya at sa sariling karanasan. Sa halip na matakot sa spreadsheets, ginawa niya itong parang palengke.
Kada cell, may halaga, kada row may kwento. Sa isang meeting, habang pinapaliwanag ng kanilang supervisor ang monthly expense report, napansin ni Dencio ang pagkakaiba ng figures sa isang kolum. Sir, baka po typo ito. Yung figure sa May, dapat po ata yan yung June. Sabay abot ng printout. Napalingon ang lahat. Sino nagsalita? Si Dencio, bagamat namutla, tumango. Ako po sir. Kinuha ng supervisor ang patel. Tumango, saka ngumiti. Good catch. Mula noon, hindi na siya basta-basta, tagabigay ng kape. Pinapupunta na siya sa mga analysis meetings. Tinuruan siyang gumawa ng simpleng financial review. Sa bawat bagong task, hindi siya umuurong. Sir Marco, tanong niya isang gabi, habang sabay silang naglalakad palabas ng opisina. Paano po kayo naging accountant? Galing din ako sa hirap, Dencio. Hindi imposibleng makarating ka rin. Basta huwag kang titigil matuto. Sa mga sandaling yon, ramdam ni Dencio na unti-unti nang gumagalaw ang mundo sa kanyang pabor. Mula sa putik ng tondo, patungo sa mas malawak na larangan. Dahan-dahan pero may direksyon. Sa kanyang notebook, isinulat niya ang kanyang bagong layunin. Maging ganap na profesional, makaahon, makapagpatayo ng sariling kumpanya. Ang simula ng pangarap ay wala sa laki ng sahod, kundi sa pagkakataong binibigay ng mundo. At minsan, nagsisimula ito sa karinderyang ang bentang adobo ay kasing tindi ng lasa ng isang bagong kinabukasan. Copy ends here. Ang bawat umaga kay Dencio ay tila isang laban para sa kinabukasan, para sa ina, at para sa sarili niyang halaga sa mundo. Sa oras na ang iba ay mahimbing pa sa pagtulog, gising na siya, nakasuot ng malinis pero kupas na polo, bitbit ang kanyang lumang backpack na may 2 pirasong pandesal at isang thermos ng kapeng barako. Mula internship sa RMG Holdings, pinayagan siyang manatili bilang utility assistant habang pinoproseso pa ang mga regular hiring slots. Ngunit sa halip na maghintay na lang, pinilit niyang ipasok ang sarili sa isang pampublikong unibersidad. Hindi siya sigurado kung paano kakayanin ang gastos, pero ang pangarap ay laging mas malakas kaysa sa takot. Isang Sabado ng umaga, dumating siyang pawisan at maputik ang sapatos sa admission office ng Universidad ng Lungsod ng Maynila. Kumuha po ako ng entrance exam. Sadi po ako sa business administration. Mahinahon niyang sabi sa babaeng nasa likod ng mesa. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. May scholarship ka ba, iho? Kung wala, baka mahirapan ka sa miscellaneous fees. Tahimik siyang tumango. Apo, may mga seminar din po akong gustong salihan sa labas. Pag natanggap po ako, balak ko pong magtrabaho sa umaga. At sa bisa ng kanyang grades at endorsement mula sa isang empleyado ng City Hall na dating suki sa karinderya, nabigyan siya ng partial scholarship. Ang setup niya ay mahirap. 5:00 ng umaga, nasa opisina na siya. Nag-aayos ng kape ng mga supervisor, naglilinis ng storage room, at tinutulungan sa scanning ng documents. 2:00 ng hapon, uuwi siya saglit para magmalit ng damit, tapos diretso sa klase mula 4:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi. Sa unang buwan pa lamang, ramdam na niya ang pagod. Pero hindi siya umaangal. Sabi nga niya sa sarili, kung kinaya kong magbenta ng talong habang umiiyak ang tiyan ko, kakayanin ko to. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway ng universidad, may mga estudyanteng tumatawa at nagtutuksuhan sa gilid. Tignan mo yung sapatos nun, parang hinukay pa sa baul, sabay tawa ng isa. Amoy kalderetang panis ang uniform, dagdag pa ng isa pa, sabay silip sa kanya. Hindi siya lumingon, hindi siya nagalit, pero mas tumibay ang loob niya. Sa halip na tumugon, dumiretso siya sa library. Doon niya nilunod ang sarili sa pag-aaral ng mga case study sa negosyo, manasalitang noon ay tila banyaga sa kanya. Asset liability, equity, ROI. Sa kalagitnaan ng semestre, isa sa mga propesor sa accounting ang nagbigay ng open competition. Kung sinong estudyante ang nakakabuo ng pinakamusay na simpleng business model para sa micro-entrepreneurship ay bibigyan ng internship pass at karagdagang support grant. Agad siyang nainganyo. Gumawa siya ng prototype system ng Agapay Ledger, isang simpleng manual system para sa sari-sari store owners na hindi marunong mag-computer pero gustong i-record ng maayos ang kanilang kita. Ipinakita niya ito sa klase, isang kahon ng kartolina na may colored index cards, rubber bands at simpleng charting system. Ito po ang simpleng sistema ng pagre-record ng benta, puhunan at tubo.
Ginamit ko po ito dati sa karinderya at pinadali ko pa para sa mga walang accounting background. Tahimik ang silid sa unang 5 segundo, tapos nagsimula ng palakpakan ang ilan. Sa huli, siya ang nanalo. Nakamit niya ang grant at nagsilbing panimulang pondo sa pagbili ng kanyang unang second-hand laptop. Densyo, hindi ka lang masipag, may utak ka rin. Wika ng propesor na si G. Dominguez. Kailangan ng ekonomiya natin ang katulad mo, totoong nanggaling sa masa, pero may malasakit sa masa. Gamit ang bagong grant, nagsimula siyang maghanap ng libreng workshops tuwing Sabado at Linggo. Pumupunta siya sa mga seminar sa Pasig, Taguig, kahit sa Makati, bit-bit ang kanyang notebook at termos ng kape. Isa siya sa pinakabata, pinakaseryoso at pinakamasigasig na makinig sa bawat panayam. Isang beses, pagkatapos ng seminar, nilapitan siya ng isang instruktor. Ang dami mong tanong, pero maganda. Gusto mong matuto. Anong plano mo? Balang araw po, gusto kong gumawa ng system para sa mga mahihirap na negosyante. Yung hindi sila kinakalimutan. Yung simple pero epektibo. Napangiti ang lalaki. Pangalan ko pala ay Mr. Vega. Consultant ako sa isang startup. Pag ready ka na, padalhan mo ako ng proposal. Tuloy-tuloy ang mga pagbabago sa buhay ni Densyo. Ngunit habang umaangat siya, unti-unti ring humihina ang kalusugan ng kanyang ina. Isang gabi, matapos niyang ipasa ang final paper niya sa strategic planning, naabutan niyang nakahiga si Aling Sabel. Nanginginig sa lamig kahit mainit ang panahon. "Nay, kaya pa po ba?" tanong niya habang ibinabalot ang kumot sa ina. "Anak, wag mong pababayaan ang pangarap mo. Kahit mawala ako, tuloy ka lang. Hindi po kayo mawawala, ako po bahala sa inyo." Nangingirid ang luha niyang sagot. Kinabukasan, kahit puyat, pumasok pa rin siya sa trabaho. Ngunit dala-dala niya ang bigat sa dibdib, takot na baka hindi na niya maabutan ang kanyang ina kung sakaling magkulang siya sa oras. Pero hindi siya bumitaw kahit kailan. At sa bawat araw na tumaraan, habang siya'y nagtatagumpay sa papel, sa laptop at sa numero, nananatili sa puso niya ang isang pangako. Ang edukasyon at pag-angat na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa isang inang nagsakripisyo ng lahat upang makitang lumaya ang anak mula sa barong-barong ng kahapon. Copy ends here. 2 buwan matapos niyang makapagtapos ng kursong Business Administration, bitbit ni Densyo ang isang simpleng resume na ginamitan lamang ng template mula sa internet. Wala siyang mapormang litrato, wala ring internship sa malalaking kumpanya na kadalasang hinahanap ng mga HR. Ngunit dala niya ang isang hindi matutumbasan ng credentials, ang karanasan sa totoong buhay. Habang nakaupo sa isang job fair sa Cubao, napansin siya ng isang banyagang lalaki na nagtanong kung bakante ang upuan sa tabi niya. "Sure po sir," aniya, sabay ngiti. "Filipino?" tanong ng lalaki. "Opo sir, fresh graduate po." "Kayo po?" tugon ni Densyo. "Ako si Mr. Caleb. May maliit akong startup. Naghahanap ako ng mga taong may alam sa bookkeeping at willing magsimula kahit walang masyadong sweldo." Nagkatinginan sila. "Wala po akong inaasahang malaking sweldo. Basta po may matututunan ako at may silong para sa ina ko, okay na po ako," sagot ni Densyo. 1 linggo lang ang lumipas at nagsimula na siya sa kumpanya ni Mr. Caleb bilang isang data encoder. 5 katao lang sila sa opisina. Puro bata, puro baguhan, pero puno ng enerhiya at pangarap. Ang pangalan ng kumpanya ay Leapline, isang financial analytics platform na layuning tumulong sa mga lokal na negosyo para mas maayos ang kanilang accounting gamit ang simpleng mobile dashboard. Noong una, puro input lang ang trabaho ni Densyo. Encode ng resibo, ayusin ang daily reports, mag-double check ng figures. Ngunit sa 3 buwan, napansin ng project lead na may ginagawa siyang highlighting system kung saan minamarkahan niya ang recurring errors sa budget reports. "Densyo, saan mo natutunan to?" tanong ng team lead habang ipinapakita ang Excel file niya sa isang monitor. "Ginawa ko lang po. Sa karinderya po dati, ganito rin po ako magbilang ng supplies," sagot niya. Habang sabay inuro ang formula na kinopya lang niya mula sa online tutorial pero inayos sa sarili niyang style. Napangiti ang lead. "Alam mo, hindi mo na lang trabaho ang ginagawa mo. Parang auditor ka na rin."
Dahil dito, ipinakilala siya ni Mr. Caleb sa isang investor mula Singapore. Isang hapon, pinaupo siya sa meeting room ng kanilang maliit na opisina. "Dencio, tell us what you do here," bungad ng investor na si Miss Tan habang binubuklat ang isang sample report. Hindi siya natakot. Sa halip, buong panatag niyang ipinaliwanag ang proseso ng encoding, spotting inconsistencies, at kung paanom simpleng logic lang ang ginagamit niya upang malaman kung saan nawawala ang kita ng isang negosyo. Nang matapos ang meeting, tumango si Miss Tan. "This young man sees numbers not just as data but as a story. That's rare." Sa loob ng 3 taon, umangat si Dencio mula encoder, naging analyst, at sa bandang huli, ginawa siyang junior operations manager. Hindi siya maporma, pambihira siyang magsuot ng slacks. Lagi siyang may dalang notebook at sa likod ng luma niyang ID ay nakasulat pa rin ang linya. Para sa anay, para sa kinabukasan. Naging mas malawak na ang exposure niya. Kasama na siya sa pitching ng produkto sa mga maliliit na korporasyon. May isang pagkakataon pa nga na siya ang naitalagang magpaliwanag ng buong budget proposal sa harap ng board dahil absent ang supervisor niya. "Pasensya na po sa Taglish ko, pero ang layunin po ng system namin ay gawing simple ang bagay na komplikado. Para kahit jeepney driver o tindera sa palengke ay maintindihan ang salapi nila," ani Dencio sa boardroom na halos puro dayuhan ang laman. Tumahimok ang siyid. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos, nagpalakpakan ang board members. "Now that's clarity," sabi ng CEO ng partner firm na naroroon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bagay na hindi inaasahan si Dencio, ang pagbagsak ng lip line. Sa likod ng tagumpay ng kanilang software, nagkaroon ng matinding hindi pagkakasundo ang mga founders. Si Mr. Caleb, na tinuring na parang kuya ni Dencio, ay nadawit sa issue ng misallocation ng funds. Nabulabog ang buong team. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng files, dumating ang email. "Effective immediately, all operations are suspended. All staff are advised to vacate the premises by 5 p.m. Hindi ito totoo. Bulong ng isang kaopisina. "May kaso si Caleb? Mabait yun!" Sigaw ng isa pa. Tahimik lang si Dencio. Ngunit sa loob niya, gumuho ang unang mundong tumaya sa kanya. Muli siyang naging walang trabaho, walang seguridad, at may ina pa rin kailangan alagaan. Pagka-uwi niya, ginatnan niya ang inang nagpapahinga. Hinaplos niya ang buhok nito habang pinipigilan ang luha. "Nay, wala na po akong trabaho." Ngunit tumingin lamang si Aling Sabel at mahinang ngumiti. "Anak, hindi ka nawalan. Tinuruan ka lang kung paano bumangon ulit." At sa gabing yon, habang tinitingnan niya ang kanyang resume sa laptop, naisip niya, hindi ito ang katapusan. Ito ang panibagong simula. Copy ends here. Sa pagkakasara ng lip line, para bang muling bumalik si Dencio sa panahong wala siyang pangalan, walang trabaho, at walang katiyakan. Ngunit ngayong mas matatag na ang loob niya, hindi siya bumalik sa pagiging kawawa. Sa halip, tinanong niya ang sarili, kung ang pangarap ng iba ay gumuho, bakit hindi ako gumawa ng sarili kong pangarap? Nang gabing iyon, binuksan niya ang lumang kahon kung saan niya iniipon ang natitirang kita, mga incentive mula sa kumpanya, pati na ang kaunting naiipon mula sa pagtuturo ng basic bookkeeping tuwing Sabado sa barangay. Hindi ito kalakihan, mga 42,000 lahat-lahat. Pero sapat na para makabili ng second-hand na laptop, printer, ilang ledger book, at umupa ng maliit na pwesto sa tapat ng palengke ng Balintawak. Wala pang signage, walang empleyado, walang aircon, isang lumang mesa, 2 plastic chair at lumang kortina bilang divider sa maliit na opisina. Pero inukit niya sa puting kartolina ang pangalang Agapay Bookkeeping Services gamit ang permanent marker. Sa ilalim, nakasulat, para sa maliliit na negosyanteng gustong umangat. Noong unang linggo, halos walang lumapit. Ngunit hindi siya nawalan ng loob. Gumawa siya ng flyers na sarili niyang dinisenyo at ipinamigay sa mga tricycle driver, tindera ng isda, nagtipinda ng yosi at kape. Sa bawat abot ng papel, nakangiti siyang nagsasabi, libre ang unang konsultasyon. Di niyo kailangang marunong sa English o Excel. Ako bahala. Isa sa unang kliyente niya ay si Mang Rodel, isang jeepney operator na may 3 unit at 6 na driver.
Hindi nito alam kung saan napupunta ang kita. Basta ang alam lang niya, wala na namang laman ang alkansya. Sir Dencio, kung hindi kita nakita, baka isinara ko na tong maliit kong kitaan. Sabi ni Mang Rodel matapos makita ang breakdown na ginawa ni Dencio. Gamit lang ang mga papel na nilagyan niya ng colored markings. Kulang ka sa boundary, sobra ka sa maintenance, at may 2 driver kang doble-doble ang pasahe pero hindi mo nahuli dahil walang tracking. Paliwanag niya. Dahil sa magandang resulta, si Mang Rodel na rin mismo ang nag-refer sa ibang jeepney operators at tindera. Mabilis ang pagkalat ng kanyang serbisyo. Sa loob lamang ng 3 buwan, may 8 na siyang regular na kliyente. Hindi man ito malalaki, pero lahat ay tapat at higit sa lahat, may pangarap. Sa puntong ito, naalala niya ang mga seminars na dati niyang pinuntahan bilang tagapakinig. Ngayon, siya naman ang nagboluntaryo sa barangay hall. Libreng workshop sa tamang paghawak ng puhunan. Doon niya nakilala ang isang matandang babae na nagtitinda ng sinigang sa gilid ng bangketa. Ako si Aling Tita. Hindi ako marunong sa numero. Pero gusto ko matutong hindi lang puro sukli at suki. Aning ito. Gamit ang kanyang mga dating material, binigyan niya ito ng simpleng income expense notebook na ginawa niya mula sa lumang yellow pad. Sa unang column po, ilagay niyo lang ang araw at kung anong nabili. Sa kabila kung magkano ang kita. Pag may sobra, ilagay niyo sa ipanalo. Natatawa ang matanda. Ipanalo? Hindi ba dapat ipon? Pareho lang po. Pero mas masarap pakinggan ang salitang panalo. Kasi bawat piso na naitabi, panalo yun para sa sarili niyo. Sa gitna ng kanyang pag-unlad, bigla siyang nakatanggap ng email mula sa isang dating koneksyon. Si Mr. Vega, ang instruktor sa seminar dati. Nakita ko ang Facebook page mo. Impressive. May investor akong hinahanap na grassroots consultant. Interested ka bang makipagkita? Hindi na siya nagdalawang isip. Isinuot niya ang kanyang pinakamaayos na polo. Borrowed slacks mula sa kapitbahay at nilinis ng maigi ang kanyang sapatos. Sa isang maliit na co-working space sa Makati, nakilala niya si Miss Clara Yoon, isang Singaporean venture capitalist na interesado sa community-based finance empowerment. I heard your model is simple but effective. Can you explain to me how your system works? Tanong ni Miss Yoon habang tumitikim ng kape. Mula sa kanyang backpack, inilabas ni Dencio ang isang hand-drawn chart at isang mini ledger system na gawa sa index cards. Ma'am, ito lang po ang kailangan ng mga sari-sari store owners sa amin para maintindihan ang kanilang kita. Tamang tala, consistency, at kaunting guidance. Tumango si Miss Yoon. And how will this scale? Kung mabibigyan po kami ng app, mas madali po naming maabot ang iba't ibang barangay. Pero sa ngayon po, papel ang kaibigan ko, biro niya, sabay tawa. Ilang linggo lang ang lumipas. Tumanggap siya ng email. We are interested in funding your platform as a pilot for urban microfinance education in the Philippines. Dahil dito, opisyal nang isinilang ang upgraded version ng kanyang kumpanya, Agapay PH, isang tech-based platform para sa financial tracking ng maliliit na negosyo. Nakipag-partner siya sa isang local developer para sa prototype ng app. Ang opisina niya mula sa maliit na espasyo sa Balintawak ay lumipat sa isang mas maluwag na commercial space sa Quezon Avenue. Sa unang meeting ng kanyang 4 na bagong empleyado, pinanatili niyang simple ang panimula. Wala tayong malalaking capital, pero ang meron tayo ay malasakit sa mga taong tulad ng dati kong sarili. Kaya dapat ang bawat tulong natin may puso, hindi lang numero. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang bagong opisina, may simpleng sofa, whiteboard, ilang computers at isang lamesang gawa pa sa recycled wood. Ramdam niyang malayo na ang narating niya. Pero mas malayo pa ang kaya niyang puntahan. Ang binhi ng pangarap ay hindi na lamang tinanim. Ngayon, unti-unti na itong namumunga. Copy ends here. Ang tagumpay ay parang eroplano. Hindi ito basta-basta lumilipad. Kailangan ng matinding preparasyon, matibay na runway, at higit sa lahat, tamang direksyon. At sa ikalawang taon ng operasyon ng Agapay PH, naramdaman ni Dencio na umaabot na siya sa runway ng isang panibagong yugto. Isang araw ng Lunes,
Habang nagsusuri siya ng feedback mula sa users ng kanilang beta app, nakatanggap siya ng email mula sa isang kilalang organisasyon sa Estados Unidos, ang World Microfinance Innovation Summit na gaganapin sa Chicago. Ang liham ay may subject na "You are selected, keynote speaker invitation." Napakunot-noo siya sa una. Akala niya scam, pero nang tawagan niya ang number sa ibaba ng email, isang babaeng Amerikana ang sumagot. "Yes, Mr. Dencio Ramirez? This is Julia from WMIS. You've been nominated by Miss Clara Yun. We want you to speak about Agapay PH and your grassroots financial model. All travel expenses are covered." Halos hindi siya makapagsalita. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tatawid siya ng dagat. Hindi bilang OFW, kundi bilang kinatawan ng ideya at prinsipyo. Agad siyang nag-apply ng passport. Hindi madali. Kailangan ng dokumento, NBI clearance, barangay clearance at interview sa embahada. Ngunit isa-isa niya itong tinawid, dala ang determinasyong hindi ito para sa kanya lang, kundi para sa libo-libong katulad niya na may pangarap ngunit walang boses sa entablado. Bago ang kanyang biyahe, gumigil siya sa puntod ng kanyang ina sa Tondo. Nakasuot siya ng simpleng polo, may dalang puting rosas at maliit na kopya ng kanyang keynote speech. "Nay, paalis na po ako. Hindi ko po ito makakamtan kung hindi niyo po ako tinuruan ng dignidad kahit sa kahirapan." Pagdating ng araw ng alis, tinulungan siya ng staff sa opisina sa pag-book ng ticket. Pinili niya ang economy class, kahit inalok siya ng business class ni Miss Clara. Kung saan nagsimula ang mga pasahero, doon din ako maupo para hindi ako makalimot, aniya. Suot niya ang paborito niyang puting barong na ilang beses nang tinagpi ni Aling Baby, ang mananahi sa looban. Nakamaong lang siya at may dalang backpack na puno ng papel, laptop, tsokolating pasalubong at maliit na larawan ng kanyang ina. Pagdating sa airport, hindi siya agad pinansin ng ilang pasahero sa pila. Sa katunayan, may ilang tumitig pa sa kanyang barong na tila naluluma na. Ngunit nanatili siyang nakangiti, tahimik at mapagpakumbaba. Pasok sa loob ng eroplano, naglakad siya sa gitna ng aisle at hinanap ang kanyang upuan sa likod. Window seat sa row 54. Habang inaayos ang backpack, dumaan ang mga flight attendant para sa pre-flight service. "Sir, would you like the meal upgrade?" Tanong ng crew sa isang puting lalaki sa kabilang upuan. "Yes, please. Beef tenderloin," sagot ng lalaki. Pagdating sa kanya, ahimik siyang tumango. "Water lang po, salamat," sagot niya sa Taglish. Tumango ang flight attendant, numiti ng tipid at tumuloy sa iba pang pasahero. Ngunit napansin niyang hindi siya inabutan ng meal tray, kahit default lang. Nang tanungin niya kung kasama ang pagkain sa ticket, may isang crew na sumagot ng malamig. "Sir, usually upgraded seats lang po ang may full meal. Baka po hindi kayo nag-avail." Bago pa siya makasagot, narinig niya ang usapan sa likod. "Mukha namang walang pambayad talaga. Tignan mo yung suot, barong sa eroplano." "Oo nga, baka gala lang yan sa Amerika. Libre lang siguro yung ticket." Parang sinaksak ang puso ni Dencio. Hindi dahil sa pagkain, kundi sa bigat ng presumption. Ngunit sa halip na magalit, pinili niyang huwag kumibo. Tiningnan niya lang ang ulap sa labas ng bintana at inalala ang mukha ng kanyang ina. "Dencio, pag naramdaman mong minamaliit ka, isipin mo na lang, mas mababa lang ang tingin nila. Hindi ikaw ang mababa." Paalala noon ni Aling Sabel. Pagdating sa Chicago, hindi siya nagpalit ng damit. Dumiretso siya sa hotel kung saan gaganapin ang summit. Nang makita siya ng mga organizer, namangha sila. "You're really wearing your traditional outfit. You look dignified," ani ni Julia habang iniabot ang kanyang name badge. "Dencio Ramirez, founder, Agapay PH." Sa backstage, habang hinihintay ang kanyang turn para magsalita, tinapik siya ni Miss Clara. "Are you nervous?" "Opo, pero mas nangingibabaw po ang pasasalamat." Lumabas siya sa entablado. Lahat ay nakatingin sa kanya, mga CEO, founders, investors at policymakers mula sa iba't ibang bansa. Nakatayo siya sa bitna ng spotlight. Walang suot na coat, walang mamahaling sapatos, pero punong-puno ng kwento ang puso. "Magandang araw po. I'm Dencio Ramirez from the Philippines. I came here not just as a businessman,
but as a son of a street vendor, a student of hardship, and a believer of inclusive growth. Nagpatuloy ang kanyang talumpati. Ipinakita niya ang mga larawan ng kanyang unang opisina, ng mga jeepney driver na natulungan, at ng maliit na ledger system na naging dahilan ng pagbabago. Tahimik ang buong audience. At sa huli, isang napakalakas na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Tumayo ang ilang delegado. May mga nag-swipe ng luha. Ang ilan, agad siyang nilapitan matapos bumaba ng entablado. That was real. Bulong ng isang Dutch executive. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng gamit sa hotel, nakatanggap siya ng mensahe mula sa airline na sinakyan niya. We hope you enjoyed your trip with us. Please rate your experience. Ngunit bago niya pa masagutan, may tumawag mula sa reception. Sir Dencio, may mga taong naghihintay sa inyo sa lobby. Sabi nila, urgent daw po. Pagbaba niya, nakita niya ang 3 tauhan ng airline na tila balisa. Sir Ramirez, we didn't know. We're sorry. May mga reklamo pong lumabas. At bukas ng umaga, may meeting po ang buong leadership team namin. Isa po kayo sa agenda. Napatingin si Dencio. Hindi siya nagsalita kaagad. Sa loob-loob niya, ito ang pagkakataon para magparinig ng galit. Pero ang sumunod niyang ginawa ay tahimik lang. Iniabot ang kanyang calling card at sabing, hindi ko kailangan ng apology. Mas kailangan natin ng pagbabago. Copy ends. Sa araw ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas, bit-bit ni Dencio, hindi lamang ang recognition mula sa isang prestigyosong summit, kundi ang damdaming hindi maipaliwanag. Habang inaayos ang kanyang pasaporte sa check-in counter ng parehong airline na sinakyan niya patungong Amerika, tahimik niyang pinagmasdan ang mga nakapilang pasahero. Wala siyang intensyong gumawa ng eksena o magreklamo. Hindi iyon ang kanyang estilo. Pero dama niya ang bigat ng responsibilidad na idinulot ng kanyang karanasan. Nang sumakay siya sa eroplano, tila deja vu ang lahat. Katulad ng una, economy seat, window side, ang suot niya ay mas presentableng polo at jacket na ibinigay sa kanya ng organizer. Pero dala pa rin niya ang barong na naging saksi sa kanyang pagsasalita sa harap ng daigdig. Pagkaupo, may lumapit na flight attendant. Sir, would you like beef or chicken? Nagulat siya. Ah, meron po. Hindi po ako nag-order. Yes, sir. You're on our complimentary list. Also, here's your name on the passenger honor list. Iniabot ng attendant ang isang maliit na card na may tatak ng airline at pangalan niyang nakaimprenta sa gitna. Dencio Ramirez, Global Voice of Inclusion. Hindi na siya nakaimik. Hindi niya alam kung matatawa, iiyak o magpapasalamat. Pero ang pinaka namumuo sa dibdib niya ay isang tanong, kailangan ba talagang mauna akong mapahiya para lang matauhan ang sistemang ito? Sa likod ng kanyang upuan, narinig na naman niya ang amilyar na tono ng tsismisan. Ay siya pala yung sa news, di ba? Yung hindi pinakain sa eroplano, tapos biglang keynote speaker pala? Oo, napahiya tuloy yung airline. Lakas ng dating ng ganyang mga kwento. Napatitig siya sa bintana, tila binabalikan ang mga araw kung kailang hindi siya pinapansin ng mundo. Ngunit na yun, pansin na siya hindi dahil sa yaman o itsura, kundi dahil sa paninindigan. Pagdating niya sa Pilipinas, sinalubong siya ng media. Isang local reporter ang agad lumapit sa kanya habang tinutulungan siyang dalhin ang bagahe. Sir Dencio, ano pong masasabi niyo sa viral issue ng hindi pagbibigay sa inyo ng pagkain sa flight? Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya ang kamera at mahinahong nagsalita. Hindi ako nagsalita para sumikat. Nagsalita ako dahil dapat tayong matutong magbigay galang sa bawat tao, anuman ang suot niya, anuman ang hitsura niya. Kasi minsan, yung mukhang walang bayad, sila pa ang may dalang panibagong mundo. Sa kabilang panig ng mundo, sa head office ng airline sa Amerika, isang emergency executive meeting ang isinagawa. Nandoon ang lahat ng flight crew ng sinakyan eroplano ni Dencio, pati na rin ang kanilang shift supervisor at regional manager. Sa gitna ng meeting room, pinapanood nila ang clip ng talumpati ni Dencio sa summit. Lahat ay tahimik. Wala ni isang nagsalita matapos marinig ang mga huling linya. Sir, this is not about the uniform, nor the smile. It's about treating everyone as someone important,
Because they are. Kinabukasan, isang memo ang inilabas ng airline to all regional managers, supervisors, and flight staff. Effective immediately, a thorough review of all staff conduct, training protocol, and passenger treatment will commence. A restructuring of flight crew assignment and leadership assessment is to begin this quarter. Non-compliance with inclusive service standards will be grounds for termination. This is not a punishment. This is the start of change. At sa parehong araw na yon, nagtrending sa social media ang balita. Airline to restructure staff after viral incident with Filipino CEO. Kasunod nito, umabot na sa milyon-milyong views ang mga clip ni Dencio sa iba't ibang platform, LinkedIn, YouTube, Facebook. Isang netizen ang nagsabi, kung lahat ng CEO, katulad ni Dencio, baka mas maayos ang mundo. Hindi nagtagal, isang email ang natanggap ni Dencio mula sa mismong CEO ng airline. Dear Mr. Ramirez, on behalf of the company, I would like to personally apologize for the way you were treated during your flight. Your story opened our eyes and redefined our standards. We are inviting you to be part of our advisory council on passenger dignity and service inclusivity. We want to learn, and we believe we can learn from you. Sincerely, Brent Ellison, CEO, Stratos Air. Napatulala si Dencio habang binabasa ang liham. Inabot niya ito sa kanyang assistant sa Agapay PH, si Lori. Sir, wow, ibig sabihin po, ikaw na mismo ang nagturo sa kanila ng leksyon? Ngumiti si Dencio. Hindi ko sila tinuruan. Pinakita ko lang kung paano dapat itrato ang tao. Sa sumunod na buwan, dumami ang offers kay Dencio. Mga international companies ang gustong makipag-collaborate sa Agapay PH. Isang Ivy League University ang nagpadala ng honorary award. Isang social innovation think tank ang nag-alok sa kanyang maging senior advisor. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya naalimutan kung saan siya nagsimula. Tuwing linggo, bumabalik siya sa Tondo upang magturo ng simpleng accounting sa mga batang tindero. Kasama si Aling Tita na ngayon ay may sarili ng maliit na karinderya. Alam mo ba, Lori, tanong niya minsang nagkakape sa opisina, lahat ng to nagsimula lang sa hindi ako binigyan ng pagkain. Nakakatawa no? Pero hindi biro, sagot ni Lori. Hindi biro talaga. Kasi minsan, yung mga simpleng pangmamaliit, yun ang nag-uudyok sa atin para ipaglaban ang kahapat-dapat para sa lahat. Sa kanyang table sa opisina, isang lumang resibo na may sulat kamay ang naka-frame. Tubong pesos, kita 4 pesos. Ipanalo ang benta. Ito ang paalala niya sa sarili na hindi dapat kalimutan ang mga unang leksyon sa kahirapan. Ang dignidad ay hindi binibili at ang respeto ay dapat para sa lahat. Kahit anong anyo, kahit saan ka pa nakaupo sa eroplano. Copy ends here. Lumipas ang isang linggo mula nang bumalik si Dencio sa Pilipinas. Ngunit sa mga opisina ng Stratos Air, ang airline na minsang hindi nag-abot sa kanya ng pagkain ay tila hindi pa rin natatapos ang epekto ng kanyang istorya. Sa headquarters nila sa New York, isang sunod-sunod na meeting ang isinagawa. Hindi lang ito basta damage control, ito'y naging pagsusuri ng kabuuang kultura ng serbisyo sa loob ng kanilang kumpanya. Ang email ng CEO ng Stratos Air ay naging headline sa iba't ibang international business sites. Stratos Air to launch passenger dignity program after viral incident with Filipino CEO. Lumiha ito ng tsunami sa corporate world at marami ang napilitang magtanong. Paano kung kami rin sa sarili naming kumpanya ay may tinatrato ng mababa ng hindi namin namamalayan? Sa Pilipinas naman, isang linggo pagkatapos ng kanyang pagbabalik, inimbitahan si Dencio ng isang local airline company para sa partnership talk. Hindi ito tungkol sa investments o funding, kundi sa isang panibagong sistema ng pagsasanay para sa mga flight crew, gamit ang prinsipyo ng empathy-driven service. Sa mismong araw ding iyon, tumanggap si Dencio ng isang tawag mula sa isang pamilyar na boses. Mr. Dencio, this is Grant Ellison again, wika ng CEO ng Stratos Air. I'd like to let you know we've initiated internal reforms, and tomorrow we'll be making an announcement to all staff worldwide. Tahimik si Dencio saglit. I'm glad to hear that, but I'm not here to humiliate your staff. I just wanted people to be treated better. We understand. And for that, we want you to witness the announcement yourself, sabi ni Mr. Ellison. Can you join us via video call? It'll be 9 a.m. your time. Kinabukasan.
Sa loob ng opisina ng Agapay PH sa Quezon City, nakaayos ang laptop ni Dencio sa conference table. Nakapalibot sa kanya ang ilang empleyado. Live na ipinapalabas ang company-wide broadcast ng Stratos Air. Sa screen, makikita ang malaking opisina ng airline sa New York. Nakatayo sa gitna si Mr. Ellison may hawak na mikropono habang nasa likuran niya ang board members at mga department heads. Today we face an uncomfortable truth. Panimula ng CEO. A single incident reminded us that greatness in service isn't measured by luxury or uniform. It's measured by humanity. Pagkatapos ng kanyang talumpati, inanunsyo niya ang bagong direksyon ng kumpanya. Effective immediately, Stratos Air will implement the following: Service Human Empathy Training SEHET. All crew and ground staff must undergo this program before deployment. Passenger Inclusivity Review Panel. A special board composed of passengers and third-party ethics officers. Leadership reassessment. All supervisors and managers will be subject to review based on merit, feedback, and ethical treatment of passengers. Anonymous Conduct Report Line. Employees and passengers can report any discrimination or class-based service discrepancy. Immediate action on incident-related personnel. As of today, the flight crew and management staff involved in the Ramirez flight incident are relieved of their current posts pending reassignment or retraining. Nagulat ang buong staff. Maging ang mga empleyado sa Agapay PH ay napatigil sa pinapanood nila. Sir Dencio, grabe to. Bulong ni Lori habang nakatingin sa screen. Hindi lang sila nagsorry, binago nila buong sistema. Ngunit hindi doon natapos ang broadcast. Tinawag ng CEO si Dencio upang magsalita. Sa parehong video call, lumitaw ang mukha niya sa malaking screen sa New York office. Mr. Ramirez, sambit ni Mr. Ellison, we can never undo what happened, but we want to do better. Please, say a few words. Tahimik si Dencio saglit bago nagsalita. I was raised in a small shanty in Manila by a mother who taught me that respect is not earned by money or title, it is a birthright. I didn't speak up to hurt anyone. I spoke up because silence protects the wrong systems. I hope this change is not just policy, it must be culture. Matapos ang video call, sunod-sunod na mensahe at tawag ang natanggap ni Dencio mula sa media. Business leaders at ilang airline industry executives na nagpahayag ng suporta sa bagong pamantayan sa serbisyo. Ngunit sa lahat ng gulat na dulot ng anunsyo, isa ang pinaka-nakakabigla. Ang mga crew na sangkot sa insidente, mula flight attendant hanggang supervisor, ay agad na pinatawag at inabisuhan na sila ay ililipat sa ibang departamento at kailangang sumailalim sa panibagong training. Ang iba ay tinanggal sa trabaho at sa parehong araw na iyon, kumalat ang balita. Mga crew ng Stratos Air na minaliit si Dencio Ramirez, tanggal sa pwesto. Hindi naging masaya si Dencio sa balitang iyon. Sa halip, nalungkot siya. Hindi ko naman hiling na mawalan sila ng hanap buhay, bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa telepono. Kinabukasan, sumulat siya ng personal na liham sa board ng Stratos Air. Dear board members, I humbly request that the crew involved be given a second chance, not to escape consequence, but to embrace transformation. Let this story not end in punishment, but in redemption. Dencio Ramirez. 3 araw lang ang lumipas, nakatanggap siya ng tugon mula kay Mr. Ellison. Dencio, your request will be honored. The crew will be given full retraining and an opportunity for re-entry into service. You didn't just change our system. You've reminded us how to be human. At sa mga araw na sumunod, lalong lumawak ang reputasyon ni Dencio. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa mga pamayanan at binuksan ang bagong sangay ng Agapay PH sa Visayas at Mindanao. Isang gabi, habang nag-iisa sa opisina, may binuksan siyang lumang email. Isang sulat mula sa kanyang ina nung bata pa siya. Tinype lang sa lumang cellphone at sinave sa draft. Anak, pag narating mo ang lugar na hindi mo akalaing mararating mo, huwag mo sanang kalimutan kung anong tanong mo noon. Bakit ako? Bakit hindi sila? Kasi anak, ikaw ang sagot. At sa kanyang puso, alam niyang hindi ang viral video o award ang nagbigay sa isay sa lahat, kundi ang paninindigan sa gitna ng kahihiyan.
at ang pagpiling manindigan hindi para sa pansariling ganti, kundi para sa pagbabago ng lahat. Copy ends here. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lamang isang viral story si Dencio Ramirez. Isa na siyang mukha ng bagong panahon ng serbisyo. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung dati ay simpleng pangalan lang siya sa listahan ng mga aplikante, ngayon ay bahagi na siya ng mga panel at advisory boards ng international organizations. Ngunit kahit paunti-unting lumalaki ang kanyang impluensya, nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwalang. Kung saan ka nagsimula, huwag mong kalimutang balikan. Unang naglabas ng feature ang isang international finance publication, The Humble Genius of Agapay PH. Dito inilahad ang kanyang pagkabata, ang barong na suot niya sa eroplano, at ang pagtindig niya sa harap ng mga CEO sa Chicago. Ang artikulong iyon ay agad na na-pick up ng iba pang platforms. Nag-viral ang isang line mula sa kanyang panayam, "Hindi ako nagtayo ng negosyo para lang kumita. Nagtayo ako ng layunin." Habang abala siya sa kanyang pang-araw-araw na trabaho sa Agapay PH, dumami ang imbitasyon mula sa iba't ibang institusyon. Isang araw, may tumawag mula sa isang sikat na universidad sa Boston. "Mr. Ramirez, we would like to confer upon you an honorary doctorate degree in social innovation." Nang boses sa kabilang linya, "You've redefined modern entrepreneurship and we believe your model deserves global academic recognition." Hindi makapaniwala si Dencio. Inilapag niya ang cellphone at sandaling tumahimik. "Sir, okay ka lang ba?" Tanong ni Lori na nasa kabilang dulo ng opisina. Ngumiti siya. "Lori, may gustong ibigay sa akin ng Harvard." Halos manghina sa upuan ang kanyang assistant. "Grabe, yung dating tagahugas ng pinggan? Doktor na ngayon? Doktor? Hindi naman ako marunong sa stethoscope." Natatawang biro ni Dencio. Ngunit alam niyang, ito'y hindi na biro lamang. Ito'y pagkilalang dala ng totoo at taus-pusong pagkilos. Kasabay nito, tumanggap siya ng liham mula sa United Nations Development Program, UNDP. Inaalok siya bilang Goodwill Ambassador para sa Southeast Asia sa larangan ng financial inclusion. May kasama itong paanyayang dumalo sa isang summit sa Geneva, kung saan imbitado lamang ang mga pinakamaimpluwensyang leader sa social enterprise. Sa araw ng kanyang pag-alis, dumaan siya muli sa looban ng Tondo. Kasama ang team ng Agapay PH, nagbahagi sila ng mga bagong negosyo starter kits para sa mga nanay na gustong magsimula ng maliit na negosyo. Gaya ng pagtitinda ng kakanin, sabong panlaba at prepaid load, doon niya muling nakasalubong si Aling Tita, ang tindera ng sinigang na minsan niyang tinuruan kung paano magtala ng kita. Ngayon, may sarili na itong maliit na karinderya, may cashier drawer at mga empleyadong anak ng kapitbahay. "Dencio, anak, di ko akalain. Ikaw na ngayon yung nasa TV. Pero eto ka pa rin," sabi ni Aling Tita habang pinupunasan ang apron. Ngumiti si Dencio. "Masarap po kasi ang sinigang nyo. Wala pong ganito sa Amerika. Baka sa Geneva, may mas masarap." Pabirong sabi ni Lori na noon ay nagpipicture sa eksena. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Dencio sa Geneva Summit. Iisa ang tema, Innovation Through Empathy. Isa siya sa mga huling nagsalita. Hindi siya nagdala ng PowerPoint. Sa halip, bitbit niya ang lumang ledger notebook na unang ginamit niya sa karinderya ni Aling Sally. Sa mundong ito, napakaraming algorithm, pero nakakalimutan natin ang simpleng arithmetic ng malasakit. Panimula niya, ang tubo ay hindi lamang pera. Minsan, ang totoong kita ay ang pagbabagong ibinubunga ng maliit na tulong. Tahimik ang mga lider na naroroon. Isa-isang tumango, ang ilan ay lumapit matapos ang kanyang talumpati. "You made us cry," sabi ng isang direktor mula sa African Microfinance NGO. "You reminded us why we started in this field." Ani naman ng isang Latin American Social Impact Fund manager. Pagbalik niya sa Pilipinas, sinalubong siya ng iba't ibang sektor. Mismong Department of Trade and Industry ang nag-alok sa kanya ng posisyon bilang Board Advisor for Grassroots Enterprise. Hindi niya ito agad tinanggap. Sa halip, humiling siya ng kondisyon. "Kung bibigyan niyo po ako ng pwesto, dapat may pondo para sa mga financial education caravan sa barangay. Libre. Para sa lahat. Kahit walang cellphone. Kahit walang internet. Pahayad niya sa pulong." Hindi siya tinanggihan. Sa katunayan,
Mismong kalihim ng DTI ang pumirma sa Memorandum of Agreement. Isa pang hindi inaasahan ay nang bigyan siya ng barangay ng tondo ng parangal sa simpleng seremonyang dinaluhan ng mga dating kalaro niya sa lansangan. Sa gitna ng palakpakan, iniabot sa kanya ang plake ng pagkilala. Sa batang musang pinalayas sa bangketa, ngayon ay bumalik para buhatin ang kanyang pinagmulan. Hindi napigilan ni Dencio ang mapaluha. Lumapit siya sa mikropono. Salamat po, pero itong parangal na to, hindi lang para sa akin. Para ito sa mga batang tinatawag na estambay, pero may mga utak at pangarap. Para ito sa mga nanay na piniling magtinda kaysa magnakaw. Para ito sa mga hindi nating napapansin, pero gumagalaw pala ang mundo dahil sa kanila. Sa dulo ng kanyang pananalita, lumapit sa kanya ang isang batang may dalang notebook. Kuya Dencio, turuan mo naman ako magtala ng puhunan. Napangiti siya, lumuhod, at tinuro ang una sa lahat ng prinsipyo niya. Ilista mo lahat, kahit sukli, para alam mo kung kailan ka panalo. At sa araw ding iyon, habang papalubog ang araw, naiwan sa kanyang isipan ang simpleng katotohanan, hindi mo kailangang maging milyonaryo para magbago ang mundo. Minsan kailangan mo lang maging totoo. Copy and Sear. Bagamat sunod-sunod ang pagkilala kay Dencio sa labas ng bansa, hindi kailanman nabago ng mga papuri ang direksyon ng kanyang puso. Kung tutuusin, sa tuwing mas lumalawak ang kanyang nasasakupan, mas lalo siyang bumabalik sa ugat ng kanyang pangarap, ang pagbibigay ng tunay na lakas sa mga ordinaryong Pilipino. Isang Lunes ng umaga, sa gitna ng init ng Maynila, dumating si Dencio sa isang lote sa tabi ng lumang eskinita sa Tondo. Dating basurahan, ngayon ay pinatag na lupa, may simpleng tarp na nakasabit sa harap. Bubuksan na, Agapay Learning Center. Ito ang una sa mga ipinangako niyang proyekto matapos siyang kilalanin ng pamahalaan at iba't ibang NGO. Kasama niya ang ilang kawani ng barangay at mga bata mula sa paligid. Nakasuot siya ng simpleng polo, maong na pantalon at isang ball cap na may nakabordang Agapay. Sir Dencio, tawag ng isang kagawad, handa na po ang simpleng programa. Konting speech lang daw po para sa media. Lumapit si Dencio sa harap ng mga tao. Iningnan niya ang lumang pader kung saan dati siyang nakatambay habang nag-aabang ng kustomer para sa itiniindang gulay. Bumuntong hininga siya at nagsalita. Dito ako natutong magbilang, hindi ng milyon kundi ng sukli sa bayong. Dito ako natutong magbawas, hindi lang ng gastos kundi ng pangarap tuwing gutom kami. Kaya ngayong may pagkakataon, dito rin ako babalik para magturo, hindi lang ng numero kundi ng paninindigan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ilan sa mga nanay ay naiiyak. May mga batang hindi man lubos na nauunawaan ang kanyang sinasabi, ay nararamdaman naman ang lalim nito. Ang Agapay Learning Center ay hindi karaniwang eskwelahan. Isa itong libreng pasilidad para sa mga batang hindi nakakapag-aral, mga out-of-school youth, at mga nanay na nais matuto ng basic financial literacy. May 5 volunteers na nagtuturo ng simpleng bookkeeping, budgeting, at negosyong pangtahanan. May silid-aklatan, isang maliit na computer room, at isang kanina na pinamumunuan ng mga dating vendor sa paligid. Si Dencio mismo ang nagpondo sa proyektong ito. Hindi galing sa utang, hindi galing sa sponsor. Bahagi ito ng kinita ng Agapay PH at personal na ipinasok ni Dencio bilang equity of purpose. Ang paniniwalang dapat tumubo ang negosyo hindi lang sa pera, kundi sa pananagutan sa komunidad. Sir, hindi pa po ba kayo lilipat ng opisina? Ang dami niyo ng award, basta gusto niyo na po ng mas ingranding lugar? Tanong ni Lori, minsang binibisita siya sa learning center. Ngumiti siya. Mas ingrande pa ba sa ganito? Ingnan mo, may nagbabasa ng accounting manual habang kumakain ng tinapay. Saan ka pa? Samantala, sa national level, naging inspirasyon ang Agapay Learning Center para sa panukalang batas ukol sa Barangay Financial Literacy Act. Isinusulong ito na magkaroon ng kahit isang financial educator sa bawat barangay upang matulungan ang maliliit na negosyante at mga pamilyang walang access sa bangko. Inanyayahan si Dencio na magsalita sa Senado bilang pamunahing resource person. Hindi siya sanay sa podium ng gobyerno. Ngunit sa araw ng pagdinig, suot ang parehong barong na isinusuot niya sa kanyang mga public speaking engagements,
Pumayo siya sa harap ng mga senador. Ang problema natin hindi lang kahirapan, kundi ang kawalan ng kaalaman kung paano tumayo sa gitna nito. Panimula niya, sa Tondo, sa Visayas, sa Mindanao, pareho ang kwento. Wala silang puhunan pero hindi dahil tamad sila, kundi dahil walang nagturo kung paano simulan ang simpleng pagkalkula ng kinabukasan. Tahimik ang buong bulwagan. Isa sa mga senador ay napailing habang nakikinig. Sa dulo ng talumpati niya, halos sabay-sabay ang pagtamo ng mga nakaupo sa panel. Ramirez, kung lahat ng mga ekonomista natin ay may puso tulad mo, baka mas maganda ang ekonomiya natin ngayon, sambit ng isa. Hindi rin nagtagal, pormal na pinirmahan ng Pangulo ang batas. At si Dencio, bagamat hindi opisyal na bahagi ng gobyerno, ay ginawang consultant for implementation ng programa. Isinama siya sa planning team ng Department of Trade and Industry para sa mga mobile caravans ng financial education. Isa sa mga una nilang pinuntahan ay ang lungsod ng Bacolod. Dito niya nakilala si Rica, isang dalagang solo parent na nagtatrabaho bilang sales lady sa palengke. Interesado itong matutong magtayo ng sarili niyang business. Sir Dencio, tanong nito sa workshop. Totoo po ba na kaya ng simpleng tao ang magtayo ng negosyo kahit walang koneksyon? Mas totoo pa sa halagang ng sukli mo sa jeep? Kasi ang negosyante, hindi yan nagsisimula sa yaman. Nagsisimula yan sa tapang at tala. Nang matapos ang workshop, lumapit si Rica dala ang notebook niya. Salamat po sa inyo. Akala ko po kasi hindi para sa akin ang ganitong kaalaman. Para sa iyo yan. Para sa iyo. Para sa anak mo. Para sa panibagong simula. Sagot niya. Samantala, dahil sa kanyang mga kontribusyon, inanyayahan si Dencio na sumama sa National Small Business Council. Hindi niya ito agad tinanggap. Una, dahil ayaw niyang mapalayo sa on-the-ground work. At pamalawa, ayaw niyang ang kanyang pangalan ay maging dekorasyon lang sa mga pulong na walang resulta. Kung gusto niyo pong isama ako, isa lang po ang kondisyon ko, aniya sa kalihim. Dapat may pondo at may aktual na resulta sa mga palengke, hindi lang sa papel. Tinupad ito ng ahensya. At dahil dito, sa bawat probinsyang pinupuntahan ng council, naroon si Dencio, nakatsinelas, hawak ang notebook, at nagtuturo kung maano maglista ng puhunan kahit walang calculator. At sa kanyang opisina, sa lumang upuang kahoy na gawa pa sa Tondo, iniframe niya ang unang tseke ng Agapay PH, hindi bilang simbolo ng kayamanan, kundi paalala na minsan, sapat natang maliit para magsimula ng malaki. Kahit marami nang naabot si Dencio, mga tagumpay na ni minsan ay hindi niya inambisyon, may isang bahagi ng buhay niya na patuloy niyang iniiwasan, ang usapin ng pag-ibig. Para sa kanya, sapat na ang pagmamahal niya sa kanyang gawain, sa mga taong kanyang tinutulungan, at sa alaala ng ina niyang yumakap sa kanya sa lahat ng hirap. Ngunit ang puso, kahit anong tanggi, may paraan ng pagluluwal ng hindi inaasahan. Si Erica de los Santos ay isang independent journalist na nakilala ni Dencio noong panahon ng kontrobersya sa eroplano. Siya ang unang sumulat ng viral article tungkol sa karanasan ni Dencio at siya rin ang naging tulay para mapansin ito ng international media. Ngunit higit sa pagiging manunulat, si Erica ay may sariling paninindigan, malalim, mapanuri at hindi basta-basta natitinag. Noong una silang nagkakalala sa isang media forum, simple lang ang usapan nila. Si Erica may bitbit na voice recorder at notebook. Si Dencio, suot ang luma niyang polo at bitbit ang kanyang barong sa bag. Mr. Ramirez, may ilang tanong lang po ako. Pwede po ba? Tanong ni Erica noon. Habang tinatanggal ang takip ng ballpen niya. Basta wag lang po tungkol sa love life. Wala pong laman yan, biro ni Dencio. Pero habang tumatagal, lumalalim ang mga tanong ni Erica. Hindi na lang tungkol sa proyekto ng Agapay PH, kundi pati ang mga detalye ng kanyang pagkabata. Ang pananahimik niya kahit ilang ulit na siyang ininsulto. At ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang bumabalik sa Tondo kahit pwede naman na siyang tumira sa ibang bansa. Sa bawat interview, unti-unti rin silang naging magkaibigan. Minsan sumasama na si Erica sa mga outreach program niya. Hindi na bilang media, kundi bilang volunteer. Pinipikturan niya ang mga bata, tinutulungan si Lori sa registration table, at minsan pa nga siya mismo ang nagtuturo ng simpleng English sa mga nanay.
habang si Densyo naman ay nagtuturo ng pagbuo ng cash flow. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Densyo minsang nagsasara sila ng event sa Bacoor. Inatamad lang ako kapag wala ako sa mga ganito. Sagot ni Erika. Kapag kasama kita sa trabaho mo, naaalala ko kung bakit ko gustong magsulat. Napatingin siya kay Erika. Noon lang niya napansin kung paanong ang simpleng babae sa likod ng kamera ay may mas malalim pang pinanggagalingan. Matalas ang isip, pero malambot ang puso. Alaban pero totoo. Ngunit sa kabila ng koneksyon nila, pinipigilan ni Densyo ang sarili. Ayaw niyang madamay si Erika sa buhay niya. Ayaw niyang maging sagabal sa layunin nito bilang malayang tagapagsalita. Erika, wika niya isang gabi habang sabay silang kumakain sa isang karinderya. Kung sakaling hindi na ako tumugon sa mga message mo, huwag mong isipin na galit ako. Gusto ko lang panatilihing klaro kung ano ako. Trabaho, misyon at tahimik na buhay. Natigilan si Erika. Akala ko ba hindi ka politiko? Bakit parang politiko ang sagot mo? Napangipi si Densyo pero hindi na nagsalita pa. Tumayo siya, nagbayad at iniwan si Erika sa mesa. Makalipas ang isang buwan, nagpadala ng mensahe si Erika. May isasama ako sa special report ko. Gusto mong makita mo. Nagkita sila sa isang maliit na museo sa Quezon City. Sa loob ng exhibit na pinamagatang Pilipino, Mukha ng Pagbangon, isa sa mga litrato ay ang kuha niya habang naglilinis ng sahig sa Agapay Learning Center. Napapaligiran ng mga bata. Sa tabi nito, may QR code na kapag sinkan, lalabas ang video ng kanyang speech sa Geneva. Ako ang kumuha niyan, sabi ni Erika habang tinuturo ang litrato. Ang galing mo talaga. Wika ni Densyo, pero sabi ko sa'yo, huwag mo akong gawing simbolo. Huli na, hindi mo na pwedeng pigilan. Sabay ngiti ni Erika. Nang gabing iyon, inihatid niya si Erika pauwi. Habang nasa harap ng bahay nito, may iniabot si Erika na maliit na sobre. Galing yan sa isang foundation sa US. Gusto nilang magbukas ng satellite ng Agapay sa East Coast. At gusto nilang ikaw mismo ang manguna. Tahimik si Densyo. Mabigat yan. Mabigat talaga, sagot ni Erika. Pero kung ayaw mo, may isang pangkondisyon. Sumama ka na lang muna sa akin bukas. Bakit? Tanong niya. May ipapakita ako sa'yo. Isang bagay na kailangan mong makita para matahimik na rin ang puso mo. Kinabukasan, nagbiyahe sila patungong Batangas. Tahimik ang buong biyahe hanggang sa makarating sila sa isang lumang bahay. May kalumaan na pero may malinis na bakuran at katahimikan sa paligid. Kanino to? Tanong ni Densyo. Sa tatay mo. Wala na siya rito. Iniwan na to sa akin bago siya lumipad pa Amerika. Sa'yo raw talaga to. At yung isa pang bahay niya sa US, isinulat niya sa pangalan mong buong buo. Paliwanag ni Erika habang inaabot ang dokumento. Napaupo si Densyo sa upuan sa balkonahe. Hindi siya makapagsalita. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya sa dulo. Dahil ikaw ang unang lalaking tinulungan ko na hindi ako tiningnan bilang babae lang. At dahil alam ko pagod ka na rin, sagot ni Erika. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakatanggi, hindi siya nakaiwas. Tahimik lang siyang tumango. Habang pinupunasan ang luhang, hindi niya alam kung dahil sa gulat, sa saya o sa wakas ay pag-amin. At sa huling sandali ng araw na iyon, habang papalubog ang araw sa tabing dagat, tinanong siya ni Erika, "Babalik ka pa ba sa Amerika?" Umiling si Densyo. "Siguro hindi muna. Kasi parang andito na ang tahanan ko." Copy ends here. Habang mas lalong lumalawak ang impluensya ni Densyo sa larangan ng grassroots enterprise, dumarami rin ang mga imbitasyon na hindi lamang para sa seminar at pagsasanay, kundi para rin sa mga board meeting, strategic consultations at corporate planning ng malalaking kumpanya. Ngunit isang paanyaya ang hindi niya inaasahang darating. Isang proposal mula sa Stratos Air mismo, ang airline na minsang naging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa liham na ipinadala ni Mr. Grant Ellison, CEO ng Stratos, malinaw ang layunin. Nais ng kumpanya na ipagbili sa kanya ang isang minor stake ng airline at bigyan siya ng pagkakataong i-rebrand ang isang subdivision ng kumpanya para sa Southeast Asia operations. Densyo, sulat ni Mr. Ellison, we believe that true change cannot happen through policy alone. It must come from people like you,
Leaders who understand humility, service, and honor. Sa loob ng kanyang opisina sa Quezon City, hawak niya ang sulat habang nakatingin sa whiteboard ng Agapay PH. Doon nakasulat ang 3 tanong na palagi niyang ginagamit bilang gabay. May malasakit ba ito? Makakatulong ba ito sa marami? Makakatulog pa ba ako sa gabi pagkatapos nito? Sa sumunod na buwan, sa tulong ng ilang social impact investors at sa pamamagitan ng isang joint ownership model, opisyal na naging bahagi si Dencio ng ownership board ng bagong sub-brand ng Stratos Air. Pinangalanan nila ito bilang Makata Airlines, isang airline na hindi lang para sa paglalakbay, kundi para sa karanasang may paggalang. Bakit Makata? Tanong ng isang reporter sa press conference. Dahil ang isang Makata, marunong umunawa sa damdamin ng iba. At yon ang gusto naming ipamana sa bawat staff, sa bawat serbisyo, paliwanag ni Dencio. Mula sa uniforms ng crew na may embroidering ng salitang pantay-pantay, hanggang sa menu card ng pagkain na may kasamang maikling tula ng pasasalamat. Bawat aspeto ng Makata Airlines ay sinadyang ipatupad ayon sa prinsipyo ng malasakit. Lahat ng bagong crew ay sumasailalim sa human empathy training. Hindi ito basta orientation, kundi isang immersion na kinabibilangan ng isang linggong pagtira sa komunidad, pagtulong sa public schools, at pakikipag-usap sa mga taong hindi madalas mapansin. Mga kargador, janitress, call center agents. Hindi niyo lang kailangan matutong ngumiti, paliwanag ni Dencio sa unang batch ng trainees. Kailangan niyong matutong makiramdam dahil hindi lahat ng pasahero ay may dalang tiket ng yaman. Minsan ang bitbit nila ay mga pasang mabibigat na hindi nakikita. Maging ang hiring process ay binago. Ang dating nakagawian na pleasing personality required ay pinalitan ng kakayahang makinig at umunawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-hire sila ng crew na may hearing impairment, autism spectrum, at mga senior citizen na dating crew ng lumang airline pero na-retire dahil sa edad. Si Lori, na matagal ng assistant ni Dencio, ay ginawang operations liaison ng Makata. Isa siyang tagapamagitan sa pagitan ng empleyado at management. Si Erica naman ang tumanggap sa posisyong Head of Public Relations. Hindi dahil sa relasyon nila ni Dencio, kundi dahil siya ang pinakamabisang boses ng prinsipyo ng transparency at accountability. Kung may reklamo, ilabas natin. Kung may pagkukulang, aminin natin. Wala tayong itatago. Pahayag ni Erica sa isang internal town hall meeting. Dahil ang tiwala, hindi galing sa ingay ng promosyon, kundi sa tahimik na pagkilos araw-araw. Kasabay ng paglulunsad ng Makata Airlines, inilunsad din ang isang bagong ad campaign. Walang mukhang walang pambayad. Lahat ay may dangal. Ipinakita dito ang iba't ibang mukha ng pasahero, isang matandang babae na may kariton, isang estudyanteng pawisan, isang lalaking may uniform ng construction worker. Lahat ay pinapakita sa parehong eroplano, parehong serbisyo, parehong ngiti ng crew. Nag-viral ang kampanya, hindi dahil sa budget, kundi dahil sa mensahe. Sa loob lamang ng 3 buwan, umakyat ang brand recognition ng Makata Airlines at naging pangunahing pagpipilian ng OFWs, mga working class. At kahit ng ilang corporate groups na mas pinili ang airline dahil sa paninindigan nito, isang araw habang nag-iikot si Dencio sa domestic terminal ng Naya kung saan unang inilunsad ang ruta ng Makata, napansin niya ang isang batang babae na yakap-yakap ang nanay nitong may hawak na kahon ng pasalubong. Lumapit ang isa sa mga crew at inakay sila papasok. Ngumiti ang bata at sabay sabing, "Mama, ang bait nila, parang hindi kami iba." Tumingin si Dencio sa malayo at sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang lumang advertisement ng dating airline na halos wala na sa uso. Napailing siya, hindi sa pangungutya, kundi sa pagkaunawa ng layo ng nilakbay mula sa panahong hindi siya pinansin dahil sa barong niyang kupas. Sa dulo ng araw, sa kanyang opisina, dumating si Erica, bitbit ang bagong disenyo ng Special Edition Boarding Pass. Sa likod nito, may printed na quote ni Dencio. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit para mapansin. Kailangan mo lang ng sistemang marunong tumingin sa puso. Pasado? Tanong ni Erica habang umiinom ng kape. Pasadong pasado, sagot niya. Pero lagyan mo ng linya sa baba. Anong linya? Tulad ng serbisyo namin, hindi kailanman bababa sa respeto. At doon,
Sa ilalim ng liwanag ng opisina na nakaharap sa lumang eskinita ng Maynila, ipinanganak ang tunay na muka ng Makata Airlines. Isang eroplanong lumilipad, hindi lang sa ere, kundi sa konsensya at puso ng bawat Pilipinong matagal nang gustong maramdaman. Pantay-pantay din ako. 5 taon matapos ang araw na hindi siya binigyan ng pagkain sa eroplano, ibang-iba na ang mundo ni Dencio Ramirez. Hindi na siya isang batang tagalako sa palengke ng Tondo. Hindi na rin siya isang CEO lang ng startup. Siya na ngayon ang kinikilalang leader ng isang kilusang nagsusulong ng pantay na serbisyo sa negosyo, sa komunidad at higit sa lahat sa lipunan. Sa mismong headquarters ng Makata Airlines sa Bonifacio Global City, nakatayo ang isang glass wall na may malalaking litrato ng mga crew, pasahero at kwento ng tagumpay. Sa gitna nito ay may naka-frame na barong Tagalog, ang mismong barong na suot ni Dencio sa flight kung saan nagsimula ang lahat. Hindi ito bagong laba, may mga gusot at bahid ng luma, ngunit naging simbolo na ito ng isang sistemang binago ng isang tahimik na paninindigan. Bawat taon, naglulunsad ang Makata ng scholarship program para sa mga anak ng dating OFWs, delivery riders at karaniwang manggagawa. Tinawag nila itong Agapay sa Ulap, isang proyekto na nagbibigay ng full scholarship sa aviation, tourism at service management courses. Sir Dencio, may gusto po akong sabihin, sambit ng isang binatilyong scholar sa isang graduation ceremony sa Rizal Park. Salamat po sa inyo. Dati po akong nangangalakal ng bote, pero ngayon, ako na po ang unang pilot scholar ng Makata. Tumayo si Dencio, nilapitan ng binata at buong puso itong niyakap. Hindi ako ang dahilan ng tagumpay mo, anak. Ikaw yan. Pinatunayan mo lang na kahit may alikabok sa paa, pwede ka pa ring lumipad. Isa sa mga naging mahigpit na prinsipyo ni Dencio ay ang second chance policy. Lahat ng dating flight attendant na natanggal mula sa unang insidenteng nag-viral ay tinanong kung nais nilang bumalik, hindi sa lumang posisyon, kundi sa ilalim ng bagong pamantayan. Ilan sa kanilang tumanggi, pero 5 ang nagbalik. Isa sa kanila si Mariel, ang dating flight supervisor. Sir Dencio, wika nito sa unang araw ng kanyang re-entry training. Hindi ko po malilimutan yung araw na yon. At hanggang ngayon, dalang-dala ko pa rin yung hiya. Mariel, ang mas mahalaga sa pagkakamali ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos. Kaya kung narito ka, ibig sabihin, handa kang bumawi. At para sa akin, yan ang tunay na serbisyo. Hindi nagtagal, si Mariel ay naging isa sa pinakamatatag na mentor sa training division ng Makata. Siya na rin ang nagmingkahi ng bagong module, pagkilala sa sariling bias at pagtanggap ng pagkakataon. Samantala, sa isa pang panig ng opisina, inilunsad ni Erica ang bagong PR campaign na pinamagatang Serbisyong May Muka. Sa kampanya, tunay na kwento ng mga pasahero ang isinama, hindi artista, kundi karaniwang tao. Isang babaeng cancer survivor na umuuwi buwan-buwan para sa check-up. Isang amang delivery rider na unang beses nakasakay sa eroplano para sa graduation ng anak. At isang batang may autism na binigyan ng espesyal na pag-aalaga sa flight sa halip na pagbawalan. Kung hindi sila nakasakay noon sa eroplano, wala tayong kwento ngayon. Sambit ni Erica sa press launch. Nag-viral muli ang kampanya, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa totoo. Nag-umpisa itong gamitin ng iba pang airline bilang inspirasyon sa kanilang internal reform. Ilang kumpanya sa ibang bansa ang lumapit kay Dencio para humingi ng tulong sa pagbuo ng sarili nilang inclusivity blueprint. Sa isang forum sa Singapore, tinanong si Dencio kung bakit hindi niya gustong gawing franchise ang Makata sa labas ng bansa. Maraming gustong bumili ng modelo nyo, pero bakit ayaw nyong i-franchise? Tanong ng isang Malaysian investor. Simple lang, sagot niya. Ang respeto hindi binebenta. Itinatanim yan sa kultura. Hindi mo yan maibabalot sa packaging at ipapasa. Kailangan yung tunay na karanasan ang magsimulang magturo. Minsan, ginanaw siya ni Lori habang nagmimerienda sa lounge ng opisina. Sir, sa dami ng narating mo, ano pa ba ang plano mo? Napaisip siya. Tumitig sa lumang bayong na ginagamit pa rin niyang bag tuwing field visit. Gusto ko lang siguraduhin na kahit wala na ako balang araw, yung prinsipyo ng Makata at Agapay mananatili.
Kahit palitan pa ang pangalan, basta yung respeto sa tao, di na mawawala. Sa mga panahong iyon, hindi lang siya CEO o konsultant. Tinatawag na rin siyang guro ng serbisyo sa mga paaralan at training centers. Pati ang Department of Education ay inimbita siyang tumulong sa paggawa ng Service Ethics Module para sa senior high school. Sa huling linggo ng taon, ginanap ang National Summit on Service Innovation sa PICC. Si Dencio ang huling speaker. Hindi siya nagdala ng notes. Suot niya ulit ang barong na na-frame dati, pero ngayon muli niyang sinuot, hindi para sa palabas, kundi para ipaalala kung paano siya nagsimula. Hindi po ako nandito para ituro kung paano kayo yumaman. Panimula niya, nandito po ako para paalalahanan kayo kung paano kayo dapat manilbihan. Tahimik ang buong bulwagan. May mga panahon na iniisip nating ang halaga ng tao ay nasusukat sa presyo ng tiket, sa laman ng wallet, sa ayos ng pananamit. Pero kung gusto talaga nating makamit ang tunay na pag-unlad, dapat una nating tanungin, paano natin sila tiningnan bago pa man natin sila sinerbisyuhan? Pagkatapos ng forum, isang batang babae ang lumapit sa kanya. May suit itong school uniform at may hawak na maliit na kahon ng pasasalamat. Sir Dencio, salamat po. Kung hindi dahil sa scholarship ninyo, hindi po ako makakapag-aral. Gusto ko po balang araw, ako rin po ang tutulong sa mga kagaya ko. Lumuhod si Dencio, tiningnan sa mata ang bata, at sinabing, babalik ka dito ha, ikaw naman ang magiging boss ko balang araw. At sa pagtawa ng bata, sabay ng palakpak ng mga taong nakapaligid, muling pinatunayan ni Dencio na ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o kapal ng bank account, kundi sa dami ng taong nabigyan ng dangal. Ang dating batang Pinoy na tinanggihan ng pagkain sa eroplano, ngayon ay lumilika ng lipunang hindi lang kumakain ng sabay, kundi tumitingin sa isa't isa bilang kapantay. Copy ends here.